na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radyo at online. Mga kasama, ganap ng 12:00 nagtanghali. Live pong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig. Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang tanghali po, ikatlong araw ng Enero, araw po ng Miyerkules taong 2024. Kasama niyo na po Radyoman Drew San Fernando. At ako naman si Radyoman El Maracol. At narito na po ang ulo ng mga maiinit na balita. Ilang lugar sa Panay Island, wala pa ring supply ng kuryente dahil sa mga pumalyang power plant. Iloilo, isa sa ilalim na sa red alert. Sa ibang headlines naman, dagsa na mga paserong umuwi ng probinsya para doon sa lubugin ng bagong taon, inaasahang hanggang ngayong araw pa rin. Bilang ng biktima ng paputok sa pagsalubong ng bagong taon, nadagdagan pa panibagong 114 na kaso ng fireworks-related injuries na itala ng Department of Health kahapon. Samantala naman, tatlong magkakasunod na lindol, abay nangyari na naman ngayong araw doon sa Surigao del Sur. Oil spill na itala sa Davao City pero kontrolado na ngayon ayon sa Philippine Coast Guard. Abangan din ang ating balitang sports. NBA MVP Joel Embiid nagtala ng triple-double performance para itumba ng Philadelphia Sixers ang Chicago Bulls. Para naman sa balitang showbiz, aktres na si Michelle Madrigal ibinunyag na nakaranas ng pang-aabuso sa loob ng ilang taon. At para sa detalye ng mga maiinit na balita, Network News. Nakikipag-usap na ngayon ang National Grid Corporation of the Philippines sa mga pumalyang power plant para alamin kung hanggang kailan ang malawakang power outage na nararanasan sa Panay Island mula kahapon. Ayon kay NGCP spokesperson Regan Alcantara, na unang pumalya ang isang power plant kahapon ng hapon at nasundan ng ilan pang power plant makalipas ang ilang oras. May mga tripping tayo sa power plant kahapon. May first tripping tayo at 12:06 p.m. kahapon, PDC Unit 1, but it was absorbed naman seamlessly sa grid. So wala tayong interruption that was felt. Pero shortly after, mga around 2 hours, another two big power plants trip, si PDC Unit 2 and si PCPP. So medyo nagmalawakang outage na because medyo malalaki na yung involved na power plants. Nakadepende pa kasi ngayon ang mga power plant na pumalya kung kailan maibabalik ang mga kuryente. Patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng NGCP para maibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na nakararanas pa ngayon ng brownout. Anything above or below that, it's either called an overvoltage or undervoltage. We have to ensure that mamimaintain natin yung balance na yan. So we are closely coordinating with the power plants as well as meron silang power na ready na sila to supply. Pwede natin papasukin but on a very conservative approach, para mabalansin natin yung system and we cannot experience another setback sa restoration natin. Yan po si NGCP spokesperson Regan Alcantara sa panayam ng RMN Manila. Ang Panay Island ay binubuo ng mga probinsya ng Iloilo, Antique, Capiz, Aklan at Iloilo City. Network News. Sa kaugnay pa rin balita, Iloilo naman isa sa ilalim sa red alert kasunod na rin ng heavy system voltage disturbance na tinatawag sa Panay Island. Ang detalye niyan mula sa RMN Iloilo, kasama natin si Radyoman Maggie Maleriado. RMN
Live report. Nananawagan si Iloilo City Mayor Jerry Trias at Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na magsagawa ng congressional inquiry kasunod ng nangyaring malawakang power blackout sa Panay Island at Guimaras. Sinabi ni Governor Defensor na nakapag-usap na sila ni Energy Secretary Rafael Dotilla hinggil sa niyay power crisis sa Western Visayas. Nakatakda naman na isa ilalim sa red alert ang lalawigan ng Iloilo dahil sa kinakaharap na power crisis. Itinuturing naman ni Mayor Jerry Trias na economic sabotage ang hindi establing sistema ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kung kaya't nangyari ang malawakang brownout sa Panay at Guimaras. Sa ngayon, hindi pa bumabalik ang supply ng kuryente sa Bungkalya Real, sa Central Business District ng Luzon, sa Iloilo City Hall at Iloilo Business Park sa Mandurriao, Iloilo City kung kaya't apektado ang negosyo sa lungsod ng Iloilo. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyoman Maggie Maleriado, Tatak RMN. RMN Network News. Sa kaugnay pa rin balita, mga kasama, ilang lugar sa Aklan wala pa rin kuryente dahil sa nararanasang kakulangan ng power supply mula sa NGCP. Kasama natin mula sa RMN Kalibo si Radyoman Dante Turcuator. RMN Live report. Nakakaranas pa rin ng brownout ang ilang mga lugar sa probinsya ng Aklan dahil sa kakulangan ng power supply mula sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ayon sa Akalco, na sa pinakahuling update ng NGCP ay meron pa ring generational deficiency dahil hindi pa pumapasok sa system grid ang power supply mula sa planta ng Panay Energy Development Corporation at Palm Conception Power Plant Corporation. Meron lamang na 114 megawatts total load ang hinahati-hati ng mga electric distribution utilities sa Panay, kung saan kailangan pa ng 300 megawatts para maging stable ang grid. Sa ngayon ay limitado pa ang supply na ibinibigay sa AKEL at unang pinailawan dito ay ang mga vital facilities. Sa ngayon ay nagsasagawa lamang ng manual loading dropping status base na rin sa direktiba ng NGCP. Samantala, dahil sa nararanasang hindi normal na power supply sa Aklan, ay kinansela ni Kalibo Mayor Jury Sucro ang klase ngayong araw sa lahat ng antas ng mga paralan, pribado man o pampubliko. Kasama mo sa DYKR RMN Kalibo, Radyoman Dante Torquator, Tatak RMN. RMN Network News. Sa ibang balita naman, mga kasama, patuloy pa rin hinihikayat ng pamahalaan ang mga kwalipikado sa bagong Lifeline Rate Program na magparehistro na. Ayon kay Department of Energy Electric Power Industry Management Bureau Director Luningning Baltasar, halos 200,000 pa lamang sa ngayon ang nakapagparehistro naman na miyembro ng 4Ps. Nasa 4.2 milyon ang inasa nito na magpaparehistro para magkaroon pa rin ng diskwento sa kanilang bills ng kuryente. Ay yung mga kwalipikadong mabigyan po ng diskwento sa kanilang bill sa kuryente ay ang 4Ps at non-4Ps na consumers na hindi higit naman sa 100 kilowatt per hour ang konsumo kada buwan. Paglilinaw pa ng Department of Energy, walang deadline ang registration at kailangan lamang pumunta sa mga distribution utility office. Noong unang araw ng Enero nang umpisan ang full implementation ng Lifeline Rate Program ng pamahalaan na layong magbigay pa rin ng diskwento sa singil sa kuryente sa mga kwalipikadong mahihirap na pamilya sa bansa. RMN Network News. Samantala, mga kasama, hanggang ngayong araw na lamang inaasahan ang dagsa ng mga pasahero sa mga pangunahing terminal sa bansa. Matapos ang uwian ng mga nagpunta ng probinsya para doon ipagdiwang ang bagong taon. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, hindi na gaanong marami ang mga pasahero kumpara kahapon. Sa exclusive interview ng RMN Manila, sinabi ni PITX Corporate Affairs Officer Colleen Calbasa na ang posibleng last day na ngayon ang pagdagsa ng mga pasaherong nagbakasyon. Marami po pong umuwi galing sa kanilang mga probinsya at the same time nagta-travel going to work naman na po. Ina-expect po natin na from yesterday and today po yung at bulto talaga ng mga tao. But then after this, after today, ina-expect natin magiging normal na po yung foot traffic natin. Samantala, sa North Luzon Expressway, nagkaroon na rin ng kaunting traffic build-up sa Mindanao Toll Plaza pero maluwag naman sa Balintawak Toll Plaza. RMN Network News. Dumako muna tayo dyan sa bahagi ng Quezon Province. Mga pasahero dagsa pa rin sa Grand Central Terminal ng Lucena City. Ang detalye mula sa RMN Quezon kay Radyoman Edgardo Maceda. RMN Live Report. Dagsa at mahaba ang pila ng mga pasahero para sumakay ng bus na biyaheng LRT Cubao at Alabang sa Grand Central Terminal ng lungsod ng Lucena. Wala naman aberya or untoward incident na naitala. Patuloy naman ang pag-monitor ng mga kapulisan ng Lucena City sa nasabing terminal. Ayon kay Terminal Bus Dispatcher Master Rolly Pasky, ay mayroon silang 100 units ng bus na pabalik-balik mula biyahe patungong terminal para maserbisyuhan ang lahat ng kanilang mga pasahero. Meron lang ilang hindi may iwasang pangyayari kapag naipit ang ilang bus nila sa
trapiko. Dagdag pa ni Mr. Pasquil na patuloy naman ang pag-monitor at inspection nila sa mga bagahe ng pasahero at ipinagbabawal din ang pagdadala ng mga alagang hayop. Pero kung hindi maiiwasan ay sa compartment ng bus na lamang nila ito inilalagay. Samantala, nasa 3,052 ang naitalang passengers na nakabalik sa Port of Lucena at 398 vehicles nitong pagpasok ng bagong taon. Kasama mo sa RMN Quezon Province, Radyo Man Edgardo Masada, Tatak RMN. RMN Network News. Sa patuloy pa rin balita mga kasama, nakapagtala ng 114 na panimagong kaso ng fireworks-related injuries ang Department of Health kaugnay sa pagsalubong ng bagong taon. Ay sa Department of Health, ang nasabing bagong bilang ay mula lamang kahapon January 2 ng alas 6 ng umaga hanggang kaninang alas 6 ng umaga ngayong araw po January 3. Isa sa 10 buwang gulang na baby mula sa Metro Manila ang pinakabatang na biktima ng paputok matapos tamaan ng kwitis ang kanang mata nito. Una nang nakapagtala ang DOH ng 441 na kaso ng fireworks-related injuries. Inaasahang madadagdagan pa ang bilang ng biktima ng mga paputok hanggang January 6. Network News. Sa kaugnay pa rin balita, aminado rin naman ang Department of Health na kailangang pag-ibayuhin pa ang mga hakbang upang maibsan talaga ang pagdami ng nasusugatan dahil sa paggamit ng mga paputok tuwing sasalubungin ang bagong taon sa Pilipinas. Sa panay ng RMN Manila kay DOH Undersecretary Eric Tayag, sinabi nito na kabilang sa kanilang gagawing assessment ay kung paano pa aayusin at maging epektibong kampanya laban sa mga paputok. Kabilang din sa kanilang tinitingnan ay ang mga pinairal na batas laban sa paggamit ng mga firecrackers. Gayunman, kailangan pa rin daw ang malaking tulong hinggil dito kasama ang mga local government units, mga kapulisan at maging ng media. Ukol naman sa issue ng total firecracker ban sa buong bansa ay kay Yusik Tayag, nakatagda mo na magpulong ang DOH para ito ay talakayin pero sa huli, malaga pa rin daw ang tulong ng mga mambabatas. Tinitingnan namin ngayon kung saan pa pwedeng ayusin ng mga bagay-bagay tungkol sa kampanya, sa mga pinaiiral ngayong batas, ang mga galawan namin sa kagawaran ng kalusugan, pamahalaan lokal at kapulisan. Sana po sa mga susunod na araw, wala na pong gagamit ng paputok bagamat inaasahan namin meron. Kasi yung malapit kasi ito sa Black Nazarene at saka sa Three Kings. So baka meron pa rin gumamit ng mga paputok. Yan ang tinig ng Department of Health Undersecretary Eric Tayag sa panayam ng RMN Manila. RMN Network News. Sa patuloy pa rin mga balita mga kasama, mga nakumpiskang paputok sa Bicol Region, dumami pa. Kasama natin sa balita mula sa RMN Legazpi si Radyoman Leo Barceliano. RMN Live Report. Umabot na 700 na iba't ibang uri ng mga matataas na uri ng paputok ang nakumpiska ng Philippine National Police umpisa na niya December 17 up to December 31 na nakalipas na taon. Ito ang kinumpirma ni PNP Regional Director Police Brigadier General Andre Perez Lison sa panayam ng T-Sexual Regiment Nationwide. Sinabi nito na pinakamataas na kumpiska mula sa lalawigan ng Camarines Norte at sinundan ng lalawigan ng Camarines Sur, pangatlong lalawigan ng Albay. Meron din lang yung nakumpiska ang miyembro ng PNP sa lalawigang Isla ng Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Inaikayat ng naturang opisyal na Bicolanong opisyal ng Philippine National Police na naan niya inaway tapos na. Huwag na sila magsinin na paputok. Ngayong papasok naman ang ilang araw ng RMN Network News. Sa ibang balita naman mga kasama, inirekomenda pa rin ng Department of Health sa mga deboto na dadalo naman sa nalapit na traslasyon magsuot ng face mask para maiwasan pa rin yung mga hawaan naman ng sakit. Kung ito mapila din ng DOH sa may mga edad at mayroong may hina po ang katawan, huwag na lamang sumama sa prosesyon ng itim na Nazareno sa darating na Martes, yan po ay January 9. Sa panay ng RMN Manila, sinabi ni Department of Health Undersecretary Eric Tayag na bagamat hindi nila mapipigilan ang sinumang deboto na gustong sumama sa traslasyon, mas mabuting magsuot ng face mask, lalo na at mahabang oras ang guguguli naman sa prosesyon. Pero nilinaw ni Tayag na sa ngayon, hindi pa nirekomenda ng DOH ang mandatory na pagsusot muli ng face mask.
di natin mapipigilan kung sino yung mga pupunta ron, kasama na yung mahina ang katawan at saka yung matatanda. Ang pagsusot ng mask makakatulong po. Ilang araw na lamang, sana po yung mahina ang katawan ay manatili po sa bahay. Bagamat meron pong mga medical team na nakaantabay, ang mga kababayan natin pupunta po dyan ng pagsusot ng mask, lalo na mahabang oras po ang gugugulin nyo po sa matao at masikip na lugar po, ay kailangan po magdala kayo ng mask. Yan pa rin mga kasama ang tinig ni Department of Health Undersecretary Eric Tayag sa panayam ng RMN Manila. Samantala mga kasama, mahigit kalahating milyong pisong pondo inirelease ng Department of Budget and Management para sa konstruksyon ng NKTI Outpatient Department Building. Kasama natin sa balita si Rajaman Rhea Mamogay. RMN Live Report. Inaprobahan ng Department of Budget and Management o DBM ang pag-release ng Special Allotment Release Order o SARO ng kabuang 550 milyong piso para sa konstruksyon ng Outpatient Department o OPD building ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Ayon kay DBM Secretary Amena Pangandaman, ang hakbang na ito ng DBM ay bilang suporta sa pagpapaganda pa ng healthcare facilities sa bansa. Sinabi ng kalihim na sinisikap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na darating ang panahon wala ng Pilipino ang hindi mabibigyan ng kalidad na healthcare. Kaya pagpapatuloyan ng pagsasaayos at pagpapaganda ng mga pasilidad ng mga healthcare facilities, lalo na yung mga specialty hospital gaya ng NKTI. Paliwanag ni Pangandaman, ang expansion ng NKTI OPD building ay dinisenyo para sa one-stop shop para sa mga hospital social services gaya ng diagnostic at surgical facilities. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Rhea Mamogay, Tatak RMN. RMN Network News. Sa ibang balita naman mga kasama, minorya sa Senado maghahain ng petisyon sa Supreme Court para questionin ang constitutionality ng 2024 national budget. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Condi Batak. RMN Live Report. Tinatapos na ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang outline ng kanyang ihahaing petisyon sa Korte Suprema para questionin ang legalidad o constitutionality ng 2024 national budget. Ayon kay Pimentel, kung siya lang ang masusunod ay gusto niyang makapaghain na sana sila ng petisyon sa Supreme Court ngayong buwan ng Enero, at kung mas mapaaga ang paghain ay mas maganda. Pero ito ay depende pa sa kahandaan ng kanyang mga abogado na kasalukuyan pa niyang kinakausap at binabalangkas pa ang lalamanin ng petisyong ihahain. Sinabi pa ni Pimentel na kapag natapos niya ang outline ng petisyon ay sa kanya ito ipapakita sa ibang senador at magbabaka sakaling makakuha rin ng suporta sa ilan sa mga ito. Sa ngayon anya nakakuha siya ng isang kakamping mambabata sa Kamara, pero tumanggi ang senador na pangalanan o tukuyin kung sino ito hanggat hindi pa ito lumalagda sa kanyang ihahaing petisyon. Kabilang sa kukwestiyonin ng senador ang constitutionality ng biglaang paglobo ng unprogrammed funds sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act na mula sa 281 billion pesos na original budget proposal ng ehekutibo sa 2024 National Expenditure Program ay bigla itong tumaas sa 730 billion pesos o nadagdagan pa ng 450 billion pesos matapos na ilabas ang Bicameral Conference Report. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Condi Batak, Tatak, RMN. RMN Network News. Samantala mga kasama, maayos ang kalagayan ng mga kababayan natin matapos ang pagtama ng malakas na lindol sa Central Japan. Ito ang tiniyak ngayon ni Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, sa interview ng RMN Manila. Ayon kay Albano, ang gobyerno ng Japan ay handang-handa sa mga ganitong kalamidad, kaya wala naging problema sa pagtugon sa mga naapektuhan ng magnitude 7.5 na lindol sa Ishikawa Prefecture. Sinabi ni Albano na maayos na tinugunan ng Japanese government ang pangangailangan ng 35 Pinoy na nasa evacuation center sa Wahima City sa Ishikawa matapos na mawasak ng lindol ang kanilang tirahan. Ang pamahalaang Japan handang-handa naman sa mga kalamidad pareho nito, no? Kasi talagang kawawa naman sila, marami na silang practice sa mga ganitong disaster. Kaya nga po yung mga naabutan natin ng mga kababayan nating Filipino na nasa mga evacuation center, sabi nila maayos daw yung kalagayan nila doon kasi in the first place, heated yung area kasi alam niyo naman po, winter na ngayon doon. Meron po silang binigyan po sila ng mga kumot, blanket
mga tubig, handa na rin daw po yung pagkain pagdating nila sa evacuation center. So maayos po ang kalagayan nila as far as yung mga evacuation services are concerned. Sa ngayon ay umakyat na sa 62 ang bilang na nasawi sa lindol at pinangangambahang umakyat pa ito. Ang Japan ang pinaka-earthquake prone nation sa buong mundo kung saan naitala ng halos na 20,000 katao nasawi sa pagtama ng magnitude 9.1 noong March 2011. Sa kaugnay pa ring balita, sinimulan na rin ng mga otoridad ng Japan Transport ang pag-imbestiga sa naging sanhi ng salpukan sa pagitan ng eroplano ng Japan Airlines at ng Japan Coast Guard aircraft. Sinusuri naman ng Japan Transport Safety Board ang pagkasira ng eroplano. Noon narito na i-report ka na ligtas ang lahat ng mga pasahero at crew ng Japan Airlines o Airbus 350, samantalang 5 Coast Guard members naman ang nasawi matapos ang naganap na salpukan. Inihayag ng Tokyo Metropolitan Police Department na naglunsad na sila ng investigasyon ukol sa paginaginalaang professional negligence. Ang sanhi nito na nagdulot ng kamatayan at pinsala naman. RMN Network News. Samantala mga kasama, 3 magkakasunod na lindol nangyari ngayong araw sa Surigao del Sur. Kasama natin mula sa RMN Surigao si Radyoman Jojo Ferrol. RMN Live Report. 3 magkakasunod na lindol nangyari ngayong araw sa Surigao del Sur. Unang nangyari ang magnitude 5.3 kaninang alas 9:11 ng umaga. Sinundan pa ito ng magnitude 1.8 alas 9:49 ng umaga at magnitude 1.7 alas 10:17 naman kanina. Naging sentro sa lindol ang Hinatuan at Lingig, Surigao del Sur. Maliban dito, naramdaman rin ang pagyanig sa Bislig City at Nabunturan, Davao de Oro sa intensity 5, intensity 3 at intensity 2. Ayon naman sa ilang mga residente sa Surigao del Sur na medyo natakot sila sa sunod-sunod na lindol, lalo na't bago pa lamang nangyari ang malakas na lindol sa magnitude 7.5 sa Japan. Kasamo sa RMN Dexaria, Surigao, Jojo Ferrol, Tatak, RMN. RMN Network News. Mula sa Surigao, dumako naman tayo sa Davao City. Yung oil spill doon, kontrolado na raw ng Coast Guard. Mula sa RMN Davao, may detalye si Radyoman Carvey Manson. RMN Live Report. Mahigit kumulang 30 litro ng langis ang narecover ng otoridad dahil sa nangyaring oil spill sa Kilometer 11 Davsam Port sa Davao City. Sa panayam ng DXDC RMN Davao kay Coast Guard NC Michael Divino, ang bagong commander ng Marine Environment Protection o MEP Force Southeastern Mindanao, sinabi niyang dali nilang nirespondihan ang insidente kasama ang Coast Guard District Southeastern Mindanao, Coast Guard Station Davao at Coast Guard Substation kung saan nasa 200 cubic meter ang affected area. Sabi ng mga civilian doon, sir, matagal na rin daw may pakalat-kalat talagang oil doon. Nagkataon lang din talaga na kagabi is na-push through na yung oil doon sa may substation ng Davsam, sir. Siniguro naman ang Coast Guard Davao official na hindi nakaapekto sa marine environment ang oil spill sapagkat manipis lamang ang kumalat na langis at malayo din ang lugar sa mangrove at shoreline. Kasama mo sa RMN DXDC Davao, Radyoman Carvey Manson, Tatak, RMN. RMN Network News. Sa patuloy pa rin balita mga kasama, 31 billion pesos inilaan para mapalakas ang produksyon ng palay ngayong taon. Kasama natin sa balita si Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report. Tiwala nga si Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan na lalakas ang produksyon ng palay ngayong taon sa harap ng nararanasang tagtuyot. Sabi ni Yamsuan, ito ay dahil halos 31 billion pesos sa ilalim ng 2024 national budget ang inilaan para masuportahan ang palay producers kaugnay sa National Rice Program o NRP ng Department of Agriculture. Tiniyak din ni Yamsuan na makakatanggap ang mga maliliit na rice producers ng ayuda na mahigit 15 billion pesos na mula sa koleksyon ng taripa sa imported na bigas noong 2023. Binanggit din ni Yamsuan na maliban sa NRP ay makakatulong din ang pondo mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP at iba pang programa ng pamahalaan at mga magsasaka ng palay. Ikinalugod din ni Yamsuan ang pag-aproba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbibigay ng 5,000 piso sa mahigit 2 milyong magsasaka na nagsasaka sa 2 o mas mababa pang ektarya ng lupain. Kaugnay nito, isinulong din ni Yamsuan na magpatuloy ang pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga magsasaka sa pamamagitan ng kanyang inihain na House Bill No. 7963 o panukalang bubuo ng pondo para mabigyan sila ng pensyon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak, RMN. Dumako muna tayo dyan sa Nueva Ecija, nating paboritong presyuhan ng sili. Makikumusta tayo doon? Mula sa RMN Nueva Ecija, nandoon si Radyoman Ace Blanca. RMN Live Report.
Kung anong iniliit ay kabaliktaran naman sa napakataas sa presyo ng siling labuyo dahil tumataginting na 500 piso lang naman ang 1 kilo nito ngayon. Itong bumulaga sa ikatlong araw ng Enero sa mga mamimili dito sa pamilyang bayan ng Rizal sa Nueva Ecija. Mula sa dating 100 piso lamang kada kilo ay biglang lobo nga ang halaga nito. Gayun din ang isa pang katulad nito na siling Taiwan na biglang palo din ang halaga sa 200 piso ang kada kilo. Pero kabaliktaran naman sa presyo ng sibuyas. Yung pulang sibuyas ngayon ay 60 hanggang 65 pesos na lamang at ang puti naman ay 40 pesos ang kada kilo. Yung sibuyas Tagalog ay 60 pesos mula sa dating 80 pesos. Isa sa nakikita nilang dahilan ay gawa ng nagdaang okasyon na bagong taon na naging in demand ang nasabing mga gulay na panrikado sa pagkainan. Samantala, sa mga isda naman ay hindi nagbabago ang isdang pampano sa 400 piso ang kada kilo. Yung bangus na maliit 170 pesos, ang bangus big 220 pesos, ang galunggong 180 pesos, ang tilapia 140 pesos kada kilo, yung dalagang bukid 230, yung japayuki 220, yung pusit 200 piso, yung salmon head 160 at yung sugpo ay 600 piso. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyoman Ace Blanca, Tatak RMN. RMN Network News. Samantala mga kasama, New People's Army, wala nang aktibong guerrilla front sa ayon sa NTF-ELCAC. Kasama natin sa balita si Radyoman Angel Ronquillo. RMN Live Report. Wala nang aktibong guerrilla fronts ang New People's Army sa lahat ng rehiyon sa bansa. Ito ang kinumpirma ni NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. Sa kabila nito, tuloy-tuloy naman ang clearing efforts sa gagawin ng NTF-ELCAC sa mga bagay na naimpluwensyahan ng mga makakaliwang grupo sa magitan ng kanilang Barangay Development Program. Sinabi pa ni Yusek Torres na meron ng aprobado na 2.5 million pesos halaga ng mga development projects sa bawat benepisyaryong barangay. Sa kabuuan ay merong 864 na barangay ang tinukoy na benepisyaryo ng nasabing proyekto. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Angel Ronquillo, Tatak RMN. Balitang Sports. Abay partner, sa katatapos lamang ng mga games ngayon, wala pa rin makakapigil sa reigning NBA MVP na si Joel Embiid sa muling pagratsada nito sa pagbabalik sa team para tulungan ang Philadelphia Sixers na itumba ang Chicago Bulls. Inabot din kasi ang 4 na games na hindi nakalaro si Embiid dahil naman sa right ankle sprain. Pero kanina, hindi nakitaan na nanggaling ito sa injury nang iposte ang kanyang ikapitong career triple-double performance na magtala ng 31 big points, 15 rebounds at 10 assists. Ang reigning MVP ay umiscore ng halos 30 points sa 15 sunod-sunod na games. Kaya naman ayon sa ilang mga analysts, hindi nakapagtataka na si Embiid pa rin ang nangungunang kandidato ngayon para sa prestiyosong MVP award. Samantala sa naging laro kanina sa first quarter pa lamang tinambakan kaagad ng Sixers ang Bulls sa score na 43-18. Sumandal din ang Sixers sa balancing opensa kung saan ang 4 na players sa kanilang starters ay parehong nagtapos sa double figures para lumakas pa ang kanilang record na may 23 wins. Samantala sa katatapos lamang na game, abay nasilat ang top team na Celtics ng Thunder 123-127. Ang Pelicans din ay panalo kontra Brooklyn Nets 112-85 habang ang Spurs naman talo na naman ng Grizzlies 106-98 at yun na rin ang nagpatuloy pa naglalaro ngayon ang katulad na team na Warriors at Magic. Samantala sa entertainment news mga kasama, aktres na si Michelle Madrigal binunyag na nakaranas ng pang-aabuso sa loob ng ilang taon. Kasama natin sa balita si Radyoman Alex Foraque. Inamin ngayon ng dating aktres na si Michelle Madrigal na biktima rin siya ng sexual abuse sa murang edad na tumagal umano ng ilang taon. Ibinahagi ng celebrity mom ang dinanas na pang-aabuso sa pamamagitan ng kanyang Instagram account pero hindi niya idinetalye kung sinong gumawa nito sa kanya. Nag-post si Michelle ng kanyang larawan na may caption na 2024 is all about doing things bigger than myself and serving others. It starts today. Dagdag pa nito, this might stir emotions but I'm here to shed light on the issue of child sexual abuse. Those close to me understand that I'm a survivor myself. Sa panahong yon, hindi pa raw niya naiintindihan ang epekto ng pang-aabusong dinanas niya hanggang sa nagrebelde siya at nalulong sa bisyo. Dagdag pa nito, unaware that I was experiencing PTSD. I carried this burden alone until I sought help from a therapist at 20. For nearly a decade, I held on to something that was finally released when I opened up. Papatuloy pa ni Michelle. But here I am today, praying and seeking guidance from God
on how best to serve others. Ginagawa rin daw niya ang lahat para maprotektahan ang 6 na taong gulang niyang anak na si Anika sa ex-husband na si Troy Woolfolk. Ayon rito, as a mother, it is my paramount responsibility to educate my daughter about these realities. Samantala, sa huling bahagi ng kanyang post, nanawagan siya na suportahan ng RAIN or Rape, Abuse and Incest National Network na isang US-based anti-sexual violence organization. Makikita sa post ni Michelle ang hotline number sa naturang organisasyon para sa lahat ng nagnanais tumulong at humingi ng asistensya. Yan ang ating entertainment news. Alex Foraque, Tatak, RMN. Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando. At ako naman si Radyoman El Maracol. Mula po rito sa RMN Studios at Lara Center sa mga taga-Naga. Marhay na hapon, Diyos mabalos. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Mga kasama, oras natin 12:30 na.